Alright, so good morning. Morning po. Okay, so pwede mo bang sabihin yung pangalan mo at taga-saan ka sa atin sa Pinas? Hello po. Si John Patrick Caparosa. Patrick na lang. Galing Makati. Makati. Alright, so ilang years or months ka nandito sa Korea? Bago pa lang po, 3 months. 3 months pa lang. Saan ka dito sa Korea? Shiham. Shihang. Wow, with accent. Shihang. Right, so since 3 months ka pa lang dito sa Korea, no? Ano yung first impression mo? Siyempre bago ka pa lang. Well, before makapunta kasi dito, very familiar na ako sa Korean culture sa language. So may mga hindi na bago. Hindi na bago, may idea ka na kahit pa paano. Pero yun, pagdating ko pa rin dito, parang compared sa Philippines, sobrang ganda. Sobrang organized. Yung mga sistema nila, sobrang ayos. Ano yung biggest culture shock mo na na-experience sa loob ng 3 months? Yung pinaka-culture shock ko is yung sobrang high trusting ng society. Kumbaga mga self-checkout gano'n, wala nang mag-check sa counter, ikaw na mismo scan ng barcode. So sobrang nakitiwala sa mga tao. Less hassle para sa atin. So since sa loob ng 3 months nag-work ka dito sa Korea, ano yung mga naging biggest adjustment mo dito sa Korea sa pagtatrabaho when it comes to work? Yung language mismo siguro. Kasi kahit magaling ka mag-isip or kung hindi mo naman kayang sabihin, may miscommunications talaga. Yun talaga, language barrier. Language barrier talaga. Lalo na sa field ko ngayon. Kasi kailangan makipag-usap, kailangan mag-report ganun. Communicate sa mga Koreans, no? Pero sa ngayon ba, continuous ka pa rin nag-aaral? Continuous pa rin, self-study nga lang. Kasi wala akong proper na program sa Korea. Pero before ka magpunta dito sa Korea, nag-enroll ka sa language center or self-study lang din? Nag-try ako isang 3 months sa KCC, Familiar Culture. Pwede ko banggitin kung saan ka nag-enroll? Kasi binayaran. Korean government. Korean government? Okay lang naman. Libre naman yan. Pero raffle yung stats. So nag-register lang ako, tapos napili ako. Isang sem lang. 3 months. Okay. So, yung bang Korea, sabi mo nga, di ba, medyo may idea ka na bago ka magpunta rito. Ito pa talaga yung parang pinaka-dream country mo or yung talagang first choice mo na mag-work? Hindi siya dream like simula pagkabata. Parang siguro nung sumikat yung K-pop K-drama, doon umusbong na. Tapos nagkaroon ako ng idea na parang maganda mag-migrate. Hindi pa migrate, parang mag-work. Even mag-aral dito sa Korea. Originally kasi, aral yung muna akong plano. Kasi last year, pumunta ako sa KAIS, na-invite din ako for campus tour. Wow. For 3 days lang. Oh, 3 days lang. Nice experience yan. Sa 3 months na stay mo pa lang dito. Ano na yun, parang achievements na yun. Diba? So, biglang dumating na work agad. So, tinabi ko muna nga, sige, trabaho na lang. Anyway, may contract ba kayo dito for work? May contract pero open contract siya. Open contract. How long is the initial contract? Wala sabi yung Ayun, di ba? Pero yearly magre-renew. Yearly renewal for the visa extension. Pero based sa experience mo dito sa Korea, do you think na you want to stay longer for work or mag-asawa ka na ba dito? sa ngayon, parang nakikita ko yung future ko dito. Sa ngayon. Future? Yes. Nice. Tapos may girlfriend kasi ako sa Philippines. Philippines, long distance. Gusto na siya, 1 year left. Ilan ang girl? Hindi. May 1 year pa siya sa college. Tapos may organization kasi kami sa UP, Korean Culture Organization. Tapos naging president siya. So pagka-graduate niya, parang for sure. Anong course niya if you don't mind telling? Speech communication. Okay. So, Yes, Mr. Interviewer. So, di ba, nasabi mo rin na parang you want to stay longer here, mag-work, ganyan. Ano yung nakikita mong magiging, like, may dream profession ka ba? Dream profession dito sa Korea? So far sa industry na pinabibilangan, medyo
ano naman siya, hindi medyo, parang financially stable, possible sa industry na yun, sa electrical design engineer. Tapos, So kumbaga for now, parang na-enjoy mo yung kung nasaan kang field kayo? na-enjoy ko naman. Pero yung kumpanya kasi namin, SME siya, small to medium enterprise. Hindi pa siya ganun kalaki. So marami pang kailangang sistemang mangyari ganun. And marami pang kailangang skills na matutunan. Skills na matutunan. Okay, so last question na lang, no? Ano yung may advice mo sa mga gusto ring mag-work dito sa Korea? Ano yung mga gusto mong ibigay sa kanila na lakas or motivation? Kung pangarap nyo po talagang mag-work or aral or kahit anong opportunity pa dito sa Korea, parang habang nasa Pilipinas pa lang kayo, immerse nyo na yung sarili nyo sa anything Korean related. So, nagpa-part-time ako sa mga Korean events ng KCC, KTO, ganyan. Sa organization namin sa UP na Korean culture, nag-join din ako doon. Tapos lahat ng opportunities dumadaan lang basta expose ka sa mga ganong klaseng situations. Kumbaga parang i-ano mo yung sarili mo, no? Kumbaga Position mo out of parang comfort zone mo, mag-explore ka para pagdating mo rito is hindi ka lang physically ready, kumbaga lahat mentally, emotionally, lahat. Okay, so thank you so much Patrick sa time na pag-interview, no? So ingat sa trabaho and enjoy lang ang buhay dito sa Korea. Yes. 감사합니다. 감사합니다.